In this video, meron tayong bagong update sa market, yung tungkol sa plano ni Vitalik Buterin na palitan ng kasalukuyang EVM contract language para makasabay sa ibang mga layer 1 at ibangon ang dangal ng Ethereum. At si Bitcoin balik sa 87,000. Ito na ba ang sign ng pagbabalik ng bulls? Alamin natin lahat yan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification. Kay Vitalik, April 20, naglabas siya ng bagong idea. Palitan daw ang kasalukuyang EVM contract language at gawing RISC-V instruction set architecture. Bakit? Kasi nga raw may mga long-term bottlenecks ang Ethereum scaling, stable data availability sampling, pagpapanatiling competitive ang block production at ang zero knowledge EVM proving. Ayon kay Vitalik, kung gusto nating manatiling competitive laban sa high throughput monolithic chains tulad ng Solana at Sui, kailangan ng radical na hakbang at ang pag-shift sa RISC-V ang posibleng tanging viable path. May binanggit pa siyang beam chain effort na pwedeng mag-simplify ng consensus layer, pero para sa execution layer, ganito kalalim ang kailangan gawin. Pero habang pinag-iisipan pa lang ang RISC-V, ramdam na ang sakit ng Ethereum base layer. Umabot lang sa 3.18 Ethereum ang blob fees sa week ng March 30, halos $5,000 lang yan sa price ngayon. Noong April 2025 average transaction fee bumagsak sa $0.16, pinakamababa mula noong 2020. Sabi ni Sentiment Marketing Director Brian Quinlivan, konti na lang daw ang direct users. Karamihan lumipat na sa layer 2 o smart contract. Double-edged sword tuloy ang L2. Oo, bumaba ang gas fee pero kinain ang revenue ng base layer. Resulta, bumubulusok ang price ni Ethereum at kung tuloy-tuloy mawawala ang confidence, posibleng lumusot pa ito sa $1,000 kung hindi ma-address agad ang throughput at fee issues. Baka tuloy ang ma-overtake ng mga bagong chain na kaya mag-handle ng mas malalaking TPS ng walang congestion. Ngayon, lipat tayo kay Michael Saylor at Strategy. April 14, bumili sila ng 3,459 BTC na nagkakahalaga ng $285 million. Kaya umabot na sa 531,644 BTC ang holdings nila. Valued ngayon ng higit $44.9 billion. Ayon sa Saylor Tracker, up sila ng mahigit 25% o halos $9 billion unrealized gains. April 20, nag-tweet itong si Saylor ng breakdown, mahigit 13,000 institutions at 814,000 retail accounts daw ang may direct holdings ng MSTR at tinatayang 55 million beneficiaries ang may indirect exposure mula sa ETF, mutual funds, pensions at insurance. Ibig sabihin, patuloy ang stock market to BTC pipeline. Ang strategy na nag-i-issue ng corporate debt at equity tapos pinapalit sa Bitcoin, parang sipon mula TradeFi papunta sa scarce digital asset. Noong December 2024, napasama pa sila sa Nasdaq 100 kaya kahit mga passive index fund nakabili ng slice ng BTC via MSTR. As of February 2025, may exposure na raw ang 12 US states, California, Florida, Wisconsin, North Carolina, Arizona, Colorado, Illinois, Louisiana, Maryland, New Jersey, Texas at Utah. Dagdag pa ni Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas, tumutulong daw ang 2.4 billion BTC ETF inflow year to date kasama ang institutional buys ng strategy para saluhin ang price kontra dumping ng short-term speculators. Samantala, habang naghahanda si Saylor bumili muli, lumipad pataas si Bitcoin. April 21 ngayon, tumaas sa 87,000 price range, pinakamataas mula March 28 ayon sa TradingView. Mula April 9 low na 75,000, umangat na ng 16% at nasa upper bound na ng range na nagsimula pa noong early March. Gabi ng April 20, umakyat ng higit 3,000 galing sa 84,000 intraday low. Sabi ni Scott Melker, Bitcoin is breaking out kahit down ng 1% ang Nasdaq futures. Pero hindi lang price action ang kwento. Kumakapalang narrative na tumitibay ang BTC Gold correlation. Ayon sa Cobasi letter, 50-pip all-time high na raw ng gold sa loob ng 12 months at sumasabay na si Bitcoin. Parehong sinasabi ng charts, humihina ang US dollar index, DXY, down ng 10% year-to-date dahil sa trade tensions. Kaya tumatakbo ang capital sa hard assets. Ang Geiger Capital nag-tweet din, bumabagsak ang tech futures at USD habang nagdecouple si BTC. At kung titingnan nga natin yung daily price action ni Bitcoin, kung ibabalik natin yung trend line, meron tayong makikitang breakout dito.
Kasi medyo malapit na si BTC sa 90,000 price range, which is ang area na ina-expect ng marami na major resistance level. So kapag nabasag yon at nanatili sa area na ito si BTC, then that would be a confirmed breakout. Kasi magbabago yung price structure niya, magkakaroon ng higher high, mababasag yung downtrend channel. It could be a sign of a reversal or a continuation rally. Kapag nangyari ngayon, nakapag-create siya ng new higher high, then a retracement is normal for a higher low formation. Typically, simula yun ng pagbabago ng trend. So bullish momentum will kick in kapag na-reclaim nga ni BTC ang above 90,000. Mas lalo na kung mare-reclaim niya yung 97,000. Mas magiging positive ang sentiment ng mga investors and traders. So ikumpara natin sa previous price action, itong sideway movement na ito sa area ng 70,000, yan kasi yung previous all-time high. So last year, ilang buwan si Bitcoin na natili sa area na ito between 50 to 70,000. Kung mapapansin nyo, pababa din naman yung channel na ito, mas steep lang yung price action ngayon. So nabasag to, it creates a new high, nag-retrace pero hindi na siya bumisita sa previous low. Sign of strength kasi meron ng higher high and higher low. Ang mga sumunod na price action is another higher high and higher low, confirm uptrend. Then nagtuloy-tuloy na yan. So ganun din ang inaantay natin na price action dito. Create a new high at kung magre-retrace then form a new higher low, hindi na dapat siya babalik dito sa previous low or mag-create ng another low. Kasi kung mangyayari yon, then this rally is just a fake out. So we need to see a higher high and a higher low formation. Anyway, rejection is still possible, lalo na kung susundot lang ng liquidity yung price above the swing high at mag-create lang ng mahabang wick red candle dito. So let's see kung anong sentiment ang mangingibabaw in the following days. So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.